Yo, what's up mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, pag-usapan natin, no, etong paggamit ng prosecution, no, na gawing witness itong si Mary Grace Piatos at itong si Sheriff Abby Andres, no, bilang witness dito sa gaganaping impeachment trial ni VP Sara Duterte, no. Kasi talagang ibang level na talaga yung kanilang pagiging agresibo dito. No, tignan natin kung ano ba talaga ang point nila dito sa gusto nilang mangyari kasi talagang extreme na sila, no? Extreme to the level high na ang mga ito, no? Pero bago natin simulan 'tong mga master, shoutout sa inyo lahat at kung hindi pa kayo napag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat. Ito mga master, simulan na natin. Panoorin muna natin 'tong balita dito sa UNTV, no? All witnesses of the prosecution were listed already in our PTB, no? Pre-trial brief as to who these witnesses are. Let us all wait for the issuance of the pre-trial order sapagkat kahit nalista yan sa PTB, kung hindi naman ma-incorporate sa pre-trial order, then that will not be binding. Tikumpa ang bibig ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro sa kung sino-sino ang mga partikular na testigong ipepresenta ng prosekusyon para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay hanggat hindi pa na ilalabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order. Gayunman, nakakuha ng kopya ng pre-trial brief ng prosecution team ang UNTV News mula sa isang katiwa-tiwalang source. At batay sa dokumento, kabilang sa mga testigong ihaharap ng prosekusyon laban sa Vice Presidente ay ang Chief of Staff ng kanyang tanggapan na si Undersecretary Solica Lopez. Si Attorney Lopez ay gagamitin upang patunayan ng umano'y maling paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Isang hostile witness para sa prosekusyon si Lopez. Bukod naman sa OVP Chief of Staff, kumpirmado rin bilang testigo ng prosekusyon ang isang recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President na si Mary Grace Piatos. Walang anumang tala sa Philippine Statistics Authority si Mary Grace Piatos. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos. Mga testigo para sa article of impeachment ng confidential funds misuse, sina Lopez at Mary Grace Piatos. Gayun din ang self-confessed bagman ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at isang nagngangalang Richard Babagay upang i-corroborate, patunayan at patibayin ang mga alegasyong ibinabato sa pangalawang Pangulo. Bukod dito, testigo rin ng prosekusyon si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang para naman ito sa article of impeachment na hindi maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Trillanes, and there was mentioned in his testimony before the Committee on Justice of the role or participation of Attorney Carandang. Layo ng gagawing pagpresenta sa paglilitis ng prosekusyon sa dating ombudsman official na patunayan ang ginawa nitong investigasyon sa bank accounts at transactions ni VP Duterte at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayun din upang matukoy ang resulta ng ginawa nitong investigasyon, pinatawan ng dismissal ng Administrasyong Duterte si dating Overall Deputy Ombudsman Carandang noong 2018 matapos itong ihayag ang ginawa nitong bank investigation kay dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan, nagdesisyon ng Korte Suprema na walang otoridad si dating Pangulong Duterte para i-dismiss si Carandang. Samantala, para naman sa article na matinding pagbabanta at inciting to sedition, kabilang sa ipepresentang testigo ng prosekusyon ay si Abby Andres, ang court sheriff na nasaktan ni VP Duterte ng alkalde pa ito ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Layo nitong patunayang may kakayanan o tendency umano si VP Duterte na gumamit ng karahasan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
niyo mga master, no? Etong kay Abby Andres, no? Dito kay Mary Grace Piatos, magigets pa natin eh. Kasi, ang gusto lang naman tayo, no? Ako, gusto ko lang naman malaman, no? Isang gusto ko lang naman malaman dito is kung totoong tao ba itong si Mary Grace Piatos, no? Alam naman natin, codename lang yung Mary Grace Piatos na yan. Kaya nga napakalaking kalokohan yung pinahanap pa doon sa tawag nito, yung ano ba tawag doon, yung para birth certificate, no? Iba na kasi tawag na ngayon eh, basta meron, nakalimutan ko lang, no? Pero yun, pinahanap pa, di ba? NCO ba yun, di ba? Pinahanap pa yung pangalan ng Mary Grace Piatos. Eh, alam naman natin na wala talagang pangalan na gano'n. Ang kulit lang, no? Pero di ba, itong si Mary Grace Piatos is magigets pa natin. Di ba? Kasi kahit sino naman gusto malaman kung meron ba talagang Mary Grace Piatos o meron bang tao talaga na nandoon sa pangalan, no? Na nakatago sa pangalang Mary Grace Piatos. Yun lang naman yun. Pero napakadali lang naman patunayan sa totoo lang, no? Pero ang nakakaano lang kasi dito is parang gusto ipalabas mismo yung tao na yun at humarap siya at siya mismo yung magsalita na ganto, ganyan. Which is wrong, di ba? Confidential nga eh. Napakadali lang naman intindihin yung bagay na confidential, no? Kung gusto nyo alamin kung totoo bang merong Mary Grace Piatos, merong tao sa likod na pangalan na Mary Grace Piatos, no? Pwede nyo namang alamin yan. Madali lang. Di ba? Kaysa i-broadcast sa publiko. Kasi malaking, malaking may domino effect kasi yan eh. Sino pa ang makikipagtulungan sa gobyerno, no? Kahit anong sangay pa ng gobyerno yan, kung ganyan yung mangyayari. 'Di ba? Sino pang papayag na pwede naman pala kaming ilabas basta-basta ng ganun-ganun lang, no? Alamin nyo na lang. Kung sino ba tong si Mary Grace Piatos, wag na dyan sa pre-trial kasi alam naman natin, no, na ang gagawin talaga nila dyan is palabasin yung tao. Di ba? Wag naman. Di ba? Pero, sa kabilang banda, syempre gusto din natin malaman kung meron ba talagang tao sa pangalan ng Mary Grace Piatos. Yung alias na Mary Grace Piatos. Ngayon, punta naman tayo doon sa isa. Doon sa sheriff. Napaka-joke talaga, no? Isipin nyo, gagawing witness pa, no? Itong si sheriff, no? Na nasa pack ni VP Sara Duterte, no? Way back many years ago. Vice Mayor pa lang si Mayor, Vice Mayor to rin, Mayor pa lang doon si Inday, si VP Sara. Bakit nyo gagawing witness? Nakikita nyo na kung ano yung ginagawa nila dito. Ang ginagawa talaga nila dito, no, kahit i-deny pa nila to, ang ginagawa talaga nila dito, no, sa impeachment trial ni VP Sara is para sirain lang yung pangalan niya. Para mabawasan yung mga tao na nagtitiwala kay VP Sara. Kasi nga naman, di ba, kahit mag-election tayo ngayon, kahit ngayong araw na ito, mag-election tayo, for president, laglag si Inday, laglag sa banga. Kasi kahit sino ang ipantapat ng administrasyon kay Inday Sara, wala talagang tatapat. Di ba? Kahit nga si Bongbong Marcos mas lalo na. Negative yun eh. Negative sa survey yun eh. No? Buti sa survey, negative siya. Sa ibang bagay, positive. Kahit si Tulfo pa, no? Kahit si Rapi Tulfo, no? Na pinakamalakas na tuta nila. Pinakamalakas na bataan nila ngayon, no? Kahit malakas ang hatak ni Tulfo, no? Sa mga kababayan nating Pilipino na bulag pa rin kay Rapi Tulfo at hindi nakikita yung mga katarantaduhan na ginagawa niya, no? Hindi pa rin talaga sasapat. Di ba? Hindi talaga tatapat dito kay Inday Sara pagdating sa presidential election.
Kasi malakas talaga si Inday ngayon. Di ba? Kasi ginawa na nila lahat eh. To the extreme na yung ginagawa nila na para sirain si VP Sara Duterte. Ginamit na nila lahat eh. Di ba? Ginamit na nila lahat. Alam, ito na lang yung ano nila. Yung last. Tingin ko ito na yung pinaka-last para sirain si VP Sara. Itong impeachment trial. Dahil dito sa impeachment trial, syempre magagawa nila yung mga bagay, no? Lahat. Ay, ginagawa na nga nila lahat eh. Kahit, di ba? Kahit kahayupan na yan eh. Di ba? Kahit kahayupan na ginagawa nila. Pero dito sa impeachment trial, sila kasi yung boss dito. Boss. Di ba? Alam natin na nagkakampihan ang Senado at Kongreso. Nasakop na ang Senado. So magagawa na nila. To the extreme na talaga. Para lang sirain si Inday. Dahil alam talaga nila na wala silang ipantatapat sa presidential election. Di ba? May 2 years pa naman. Pero wala talaga eh. Kahit yung 2 years nila, nanganganib na. Hindi talaga nila kaya. Kaya gagawin nila ang lahat para masira ang pangalan ni Inday. Isipin nyo, gawin nyo ba namang witness si Sheriff? Sintik yan. Yung kay Piatos, pwede pa eh. Gets pa namin yun. Pero yung Sheriff, lintik na yan, no? Ibang level na talaga ito. Well, si Luis Truba naman ang nangunguna doon sa prosecution. Siya ba naman ang lead ng prosecutor laban kay VP Sara Duterte, no? Alam naman natin, malaki din galit niya. Ikaw ba naman ipahiya eh? Oh my goodness na talaga. Medyo matagal pa ang 2 years pero lagpas na tayo sa kalahati. Wala, konting tiis na lang. Ganun na lang talaga, no? Pero yun na nga, no? Bago naman tayo bumoto, sana ipag-isipan natin mabuti. 'Di ba? Huwag tayong maging idolize. Tingnan natin kung sino pa talaga yung tao makakatulong sa atin. 'Di ba? Maging leader, tamang leader sa ating bansa. Kasi baka mangyari lang ulit is ganito, paulit-ulit lang. Eh wala talagang aasenso sa atin. Kung baon ng gobyerno, syempre mababaon din yung mga mamamayan nito. 'Di ba? Kung maghihirap ang bansa, eh, maghihirap tayo lahat. Pag-isipan natin mabuti bago tayo bumoto. Yun lang mga master, no? Sana nagustuhan nyo tong ating video, no? Kung nagustuhan nyo, sana huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang mga master. God bless sa inyong lahat. Paalam po.